Kaasenso, sayang ba daw ang pera sa bacterial flushing at tumitigil ba ang egg production? Gaano katotoo ito? Pag-usapan po natin sa video na ito, totoo ba na dagdag gastos lang ang pagbibigay ng bacterial flushing? At sagutin na rin natin ang mga katanungan tulad nito, hindi ba masama sa egg production kung weekly nagbibigay ng antibiotics or bacterial flushing sa ating mga RTL chicken? Stay tuned lang po kayo. Bago ko po sagutin ang mga yan, intro muna tayo. Agrinegosyo, Agri-Asidso. This video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Mga ka-asenso, marami na rin po akong nagawang video dyan kung paano gamitin ang alternate na bacterial flushing. At ito pong Sulfar QR, isa po ito sa ina-advise namin na gamitin bilang isang bacterial flushing. Dahil ang Sulfar QR po, marami po itong mga sakit na maaari pong gamutin o maiiwasan po natin kung nagbibigay po tayo sa ating mga layer. At ganun din po sa Doximol. Dapat po alternate dyan sa tatlong gamot na yan ang pagbibigay natin. Tatalakayin po natin sa video dito kung bakit kailangan po natin ibigay ang mga ito para maiwasan po natin na magkasakit yung ating mga manok. At tuwing kailan po natin ito ibibigay, nagawan ko na po ito ng video. Puntahan nyo na lang po sa playlist kung paano gamitin yung gamot or vitamins. Makikita nyo po doon. At ito naman pong Premoxil powder, tanging ito lang po ang antibiotics na meron pong paracetamol. Kaya maganda po ito gamitin upang maiwasan po natin na magkaroon po ng coryza virus ang ating mga layered chicken. Dahil kapag hindi po tayo nagbibigay ng regular na bacterial flushing, mas mapalaki po ang ating gastos. Totoo naman po yung tanong ng mga karamihan sa messenger ko na kung regular tayo nagbibigay ng bacterial flushing, pinapatay po natin yung mga bad bacteria at good bacteria. Pero wag po tayong mangamba doon dahil meron pong Vitamin Pro na regular pong program na ibinibigay para maibalik po natin yung good bacteria. Dahil ang Vitamin Pro, meron po itong Live Probiotics. At sa mga nagtatanong kung paano ito gamitin, paulit-ulit ko po itong sinasabi sa aking mga video na 3 times a week po ang aming pagbibigay ng Vitamin Pro sa layered chicken tuwing Monday, Wednesday at Friday. Dahil every Sunday, alternate po doon sa tatlong gamot na bacterial flushing ang aming binibigay, which is Sulfar QR, Doximol at Premoxil powder. At ang pagbibigay po ng Vitamin Pro powder ay tuwing umaga po ito, at pag naubos po nila around mga alas 2 ng hapon ay tubig na po ang ibibigay natin hanggang umaga. At paano naman ibigay itong Egg 1000? Pahapyawan din po natin sa video na ito. Ang Egg 1000 po, ang pagbibigay nito, ang ina-advise po namin sa aming mga customer 2 months after na nangitlog yung mga RTL mula nung dumating po sa inyo, saka po tayo magbigay ng Egg 1000. Paano ang program nito? Babaguhin po natin yung pagbibigay ng Vitamin Pro. Instead na umaga po tayo nagbibigay ng Vitamin Pro, kapag nagbibigay na po tayo ng Egg 1000, babaguhin na po natin dahil ang Egg 1000 sa umaga po natin ito ibibigay at ang Vitamin Pro naman ay sa hapon. Kapag naubos na po nila yung vitamins na yan, tubig na lang po ang ating ibibigay. Hanggang umaga na po yan kasi naka-ad libitum po dapat ang tubig na iniinom ng ating mga layered chicken. Pero tatalakayin po natin yan sa hiwalay na video kasi mawawala po tayo sa ating topic dito na nakalagay po doon sa ating thumbnail. Ngayon po, ito pong manok na inyong napapanood na ito, nangongolekta po ang isa sa aming mga customer. Ito po ay sa Kulasi Antique. Ito po ay 30 heads ang kanyang alaga. Dito po natin ibabase yung mga tanong sa mga messenger ko at mga comment sa mga video na aking ginawa
na meron daw po silang mga layer chicken at naapektuhan daw po ito. Humina daw po ang pangingitlog nung naggamot po sila ng Sulfar QR at nagbigay po sila ng Premoxil. Hindi po yan totoo na dahil sa Sulfar QR kaya humina po ang pangingitlog ng inyong manok. Dahil nireview ko po yung message na pinag-usapan namin ng isa sa aking follower, nagtanong siya kung ano daw gamot sa kanyang alagang layer chicken dahil may dugo po ang kanilang dumi, may kasama po itong kulay green at nanghihina po. Kaya nag-advise po ako na bigyan po ito ng Sulfar QR 7 days. Sa umaga ang pagbibigay at sa hapon naman ay bigyan ito ng Premoxil powder. Dahil nga po ang Premoxil, meron po itong antibiotics at paracetamol para makarecover po kaagad ang ating mga manok. Ano po ba ang dahilan ng panghihina ng pag-itlog ng kanyang manok sa loob po ng 2 linggo? Hindi po yan dahil doon sa gamot. Kaya nanghina po mangitlog yung kanyang mga layer chicken dahil po yan nagdaan po sa karamdaman. Parang tayong mga tao din po. Kung tayo ay may karamdaman, sa tingin po ba ninyo malakas po ang ating energy para magtrabaho? Ganon din po sa mga manok. Kapag nagdaan sa karamdaman, ihina po yan ng pangitlog pansamantala. Katulad po nito, 30 heads po ang kanyang alaga, 28 po ang kanyang koleksyon, pero umabot po yan ng 29 ang koleksyon niya pagkahapon. Kasi katulad nito, may sakit po ang kanyang manok. Ginamot po yan ng Sulfar QR dahil nga po may dugo po ang kanyang dumi at kulay brown na may orange ang kanyang dumi, pero nangitlog pa rin po yan. Ito po ang kagandahan, katulad ng mga sinasabi ko, na kapag regular tayo nagbibigay ng bacterial flushing, naiiwasan po natin ang ating alagang manok na magkakasakit. Kung meron man pong magkasakit, 1, 2, 3, yan lang po ang magkakasakit sa ating mga alaga. Kaya napaka-importante yung regular na pagbibigay po ng bacterial flushing. Weekly po yan, alternate sa 3 gamot. Katulad po nito, nagagamot na po ng Sulfar QR, pero sa ikalawang araw, nangingitlog pa rin po. Kaya hindi po totoo na kapag nagbibigay tayo ng Sulfar QR ay hindi po mangingitlog ang ating mga alagang manok. Gamot po ang Sulfar QR, hindi po para sirain ang ating egg production. Kaya po nagbibigay ng Sulfar QR para maiwasan na magkasakit po ang ating mga layer chicken. Ito po, i-update ko po kayo kapag ito ay gumaling after 7 days dahil pang 3 days na po ngayon na nagagamot sa manok na ito at ngayon po ay malakas na po ang manok na ito, kumakain na po. Sana matuluyan po itong gumaling at yan din po ang aking dalangin sa mga alaga na layer chicken ng aming mga customer. At ito po ang isang magandang halimbawa mga ka-asenso na kapag regular tayo na nagbibigay ng bacterial flushing, naiiwasan po natin na magkasakit ang karamihan sa ating mga alagang layer chicken. Kung meron man pong magkasakit katulad ng nakikita po ninyo sa 30 heads na kanyang alaga, tanging itong isa lang po ang merong sakit at napakasaya po namin dahil sa ikatlong araw na paggagamot po ng Sulfar QR tablet sa umaga at Premoxil tablet sa hapon ay medyo malakas na po ito. Sana tuluyan po itong gumaling. Kaya Premoxil tablet at Sulfar QR tablet po ang ibinibigay rito dahil nag-iisa lang naman po na merong sakit. Dahil kung powder pa po, marami po yon at hindi rin naman niya mauubos, masasayang lang. Ang pagbibigay po ng gamot na yan, isubo po natin yung tableta sa bibig ng manok at i-2 dips lang po natin yung kanyang tuka sa tubig. Yan lang po. Tapos hayaan na lang po natin. At huwag po muna natin pakainin ng layer feeds para hindi po ito mangitlog. Grower feeds lang po muna ipakain natin hanggang sa maka-recover. At ayan po ang patunay na kapag regular ulit na nagbibigay ng bacterial flushing, naiiwasan natin na gumastos ng mas malaki. Dahil kapag sa bacterial flushing po ay iisang gamot lang po ang ating ibibigay sa loob po ng 1 linggo. Pero kapag nagme-medication po tayo sa ating mga alagang manok, 7 days po tayo maggagamot ng lahat ng ating mga manok. Mas mapamahal po tayo doon sa mga antibiotics na ating bibilhin. Kaya maganda po talaga kung regular na nagbibigay ng bacterial flushing dahil pa isa-isang gamot lang po ang ating ibinibigay sa loob po ng 1 linggo. Pero kung magkasakit po mga yan, tapos mamamatayan pa po tayo, mas malaki po ang ating malulugi. At kung hindi po nagkakasakit ang ating mga layer chicken dahil regular tayo na nagbibigay ng bacterial flushing, mas malaki po ang ating income dahil tuloy-tuloy po ang kanilang pangingitlog. Meron pong mga nagko-comment sa mga video ko na hindi daw totoo yung sinasabi ko na maganda ang kitaan sa pag-layer chicken at nakakakolekta ng nasa
95 to 100% egg collection every day. Ibig sabihin, kung hindi po nila naaabot yung dami ng itlog na nakokolekta rito, may mali po doon sa program nila at hindi po sila hands-on sa kanilang alaga. Tandaan po ninyo na kahit gaano kaganda ang program na aming itinuturo sa inyo pa rin po yan. Depende sa management ninyo kung paano ninyo alagaan ang inyong mga manok. Dahil kung gagawin naman ninyo yung program na aming itinuturo, kung hindi naman kayo talaga hands-on sa inyong manok, ay wala rin pong magagawa ang program na aming itinuturo sa inyo. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po. Magtanong lang po kayo ulit at sasagutin po natin yan.